بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, naway ang kanyang kapala, pagpugay, mapasa ko ng propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ng kanyang mga kasamahan at pamilya, at sa lahat ng tumahak ng kanyang landas hanggang sa araw. Amin ya rabbal alamin. Una tayo humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpupok laban sa kasamaan ng ating mga sarili. Naway bigyan tayo ng lakas at talino upang maintindihan natin na maayos ang ating pananampalataya. Alhamdulillah, isang napakalaking pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang nasalok niya sa atin araw-araw. At isa sa pasasalamat natin kay Allah itong oras natin ay hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin. Alhamdulillah, isa ito sa mga biyaya na bibigyan tayo ng oras, pagkakataon na tayo ay magtipon, na wala tayong ibang hangarin kundi ang pag-usapan ang mga talata sa Quran. Ito'y maituturing natin na dhikrullah, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Tunay na ang pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkakaroon tayo ng peace of mind sa ating mga puso. Magpapatuloy pa rin sa ating paksa, sa napakahabang paksa natin. I think almost 50% ang sinabi mo ay the use of 50% ng history of the prophet sa Quran patungkol kay Musa alayhi salatu wasalam. Napakahaba. Kasi yung mga verses sa Quran patungkol kay Musa nakasipalit sa akong mga surah. So kinumpay ng mga ulama upang mabigyan ng pagninilay o pag-intindi sa mga pangyayari sa panahon ni Musa alayhi salatu wasalam. Ngayon, ang pinakahuling paksa na natalakay natin, sino pa bang nakakaalala? Sino nakakaalala sa pinakahuling? Ako naalala no? Kala ko naalala yun. Absent ako. Yung Musa, no? Yung pinaka-last part na pinag-usapan natin patungkol kay Musa alayhi salatu wasalam. Wala nakakaalala lang. Pero siya. Sa mga panahon na to, diba, simula nung kay Adam hanggang kay Musa, actually, dapat ilan natin yung mga propeta. No? Hindi natin makalimutan, makakilala natin sila. Ang finance niya, kung naalala ko yung last, yung tagapangalaga ni Piraom, yung Piraom, yung tagapangalaga parang sa finance nila eh. Yung kilala ko. Bago pa yun, tapos na yun. Tapos na yun sa Rastad na may sagot. Kay Kider Rastad? Kider? Ay, ba yung Kider? Sa naman yung sa Ayun sana ha. Yung tungkol kay Kider, ba yun? Kasi pare, ano yun? Sa istorya na yun, hindi yung propeta si Kider. may wisdom lang yun sa'yo. Hindi siya propeta, pero isa siyang religious na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Base sa pagkakaalala natin, inshallah, doon tayo nagtapos siguro doon sa pagliban ni Musa alayhi salatu wasalam. Nung nakaligtas sila, nandun sila sa Debaltor, no? Lumiban si Musa alayhi salatu wasalam, nagbigay siya ng meron siyang may usapan sila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay makikita o sila ay
magtatagpo doon sa Jabal Sinai. No? Nang magtatagal siya doon ng 40 days. Diba? Magtatagal siya doon ng 40 days upang pag-usapan ang mga bagay-bagay na ibibigay, yung alwah, yung mga talata, ibababa kay Musa alayhi salam, mga revelasyon na ibibigay kay Musa at ituturo niya doon sa mga Bani Israel. Ano yun? Yung way of life na i-apply nila sa kanilang buhay. That time, during that time. So, kukunin ni Musa alayhi salam yung mga revelasyon. Ngayon, walang makaraja Musa ila qawmihi kadwa nasiba. Di ba nabanggit natin muna, itong mga Bani Israel, sa lahat ng nakita nila ng mga miracle, may nakita ni Musa alayhi salam na nandun pa rin yung panaginip nila, yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, hindi nila makalimutan. Diba na-discuss din natin na dumaan sila sa isang kaum, isang nasyon na sumasamba sa mga ribulto. Tapos hiniling niya kay Musa alayhi salam, "Ya Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha." Sinabi na niya, Musa, bigyan mo kami ng Panginoon na katulad ng ginagawa ng mga tao na yun, no? Na sumasamba sa mga yun. Parang mas maganda yun. Kuha natin. So isipin niyo yun. Pagkatapos, ang sakripisyo ni Musa alayhi salam, tinuruan sila ang tamang akida, tamang paniniwala. Nakuha pa nilang i-request o hilingin kay Musa na maghanap na iba pang Diyos. So, disrespect yun kay Musa alayhi salam. Ngayon, pagkatapos lumiban ni Musa alayhi salam, sinabi niya kay Harun, "Ukhlufni, kumbaga, ikaw yung papalit sa akin. Wala tattabi' sabil al-mufsidin." Yung pag-alis ni Musa, hindi siya aalis na hindi siya nag-iwan ng isang leader. Kasi hindi pwede yun. Aalis ka sa isang nasyon, isang grupo, kailangan may maiiwan sa kanilang leader o amir. Kasi pag wala, ang syaitan na magiging amir nila. Wala din. So kailangan sa isang grupo, mayroon talagang ginigilalang pinuno. Ngayon, si Musa alayhi salam, itinalaga niya si Harun, ang kanyang kapatid, bilang isang pinuno o tagapangalaga. Pagkatapos tulisan din Musa alayhi salam, "Wala ukhlufni wala tattabi' sabil al-mufsidin." Ito yung sinabi ni Musa kay Harun. Ikaw yung papalit sa akin, wala tattabi' sabil al-mufsidin. Kailanman huwag na huwag kang susunod sa mga taong gumagawa ng pakinsalaan sa lupa. Yung mga gumagawa ng masama, huwag mo silang sundin. So ikaw maging leader ngayon. So kailangan mong gawin ang pinaka-best mo upang protektahan yung pinapangalagaan natin ng tamang akida, tamang paniniwala. So liliban si Musa alayhi salam, punta siya doon sa lugar kung saan sila mag-usap kung kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, walang makaraja Musa ila qawmihi ghadbana asif. Nung bumalik si Musa alayhi salam, raja qawmihi ghadbana asif. Siya ay nahula. Bakit? Nakita niya ang mga kaum, ang kanyang nasyon na sumamba sa mga Diyos. Sumamba sila sa, nung sinamba nila? Inan yung ang kalabaw. Hindi pa tao ang kalabaw pa. Yung kalabaw na yun, hindi pa siya totoong kalabaw. Pag ginawang ribulto. Kalabaw na ginawang ribulto. Raja Musa ila qawmi ghadbana asifa. Nung bumalik si Musa alayhi salam, nakita niya yung hindi niya inaasahan na makita. Pagkatapos ng kanyang sakripisyo, pagdadawa sa Egypt, di ba? Alam na rin yung sakripisyo ni Musa alayhi salam upang ituro sa kanila yung tamang akida. Tapos yun ang magiging resulta ng kanyang
pagtuturo? Sino yung hindi magagalit? So, dito, sinabi dito sa Quran, dalawa yung emotion na naramdaman ni Musa alayhi salam. Ghadban, nagalit siya sa sobrang galit. Ghadban na asifa, at yung galit na yun ay may kasamang lungkot. Dalawang emotion. Galit siya, nakita niya yung kanyang mga nasasakupan na sumasamba sa ibang Diyos. Nakalabaw. Nalulungkot siya dahil anong ginagawa ng mga tao ito? Baga, binibigyan sila ng tamang pamamaraan ng buhay. Tinuturo sa kanila yung tamang pagkilala ng tunay na Diyos. Tapos, iniiba nila. Umaalis sila sa tamang landas. Yun yung lungkot na nararamdaman ni Musa alayhi salatu wasalam. Ya Musa yulqi al-alwah wa laysa al-khabaru kal-mu'ayyana. Ngayon, si Musa alayhi salatu wasalam, nung nakita niya yung pangyayari, actually, bago pa dumating si Musa dun sa kaum, pinalam na sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala yung ginawa ng kanyang mga nasyon. Pinalam mo doon, pinalam ng Panginoong Allah kay Musa na sila ay sumamba sa ibang Diyos. Ngayon, sinabi ni Ibn Ashur, وإلقاء الألواح رميها بيده إلى الأرض لما نزل من المرج كان الألواح في يده. Yung mga alwa, yung mga revelasyon, yung hawak-hawak niyang nakasulat doon yung mga turo, yung mga revelasyon na binigay sa kanya, hawak-hawak niya, nung nakita niya yung mga kanyang nasasakupan, yung mga nasyon, yung Musa alayhi sa mga Bani Israel, sa sobrang galit niya, hindi na niya namalayan na nabitawan na yung dala-dala niya. Hindi na tinapon dahil hindi, kung tinapon niya, disrespect. Nabitawan niya sa sobrang galit na yung hindi niya inaasahan na madadala niya doon sa kanyang mga nasasakupan. Bani Israel, min athari al-ghadabi. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laysa al-khabaru kal-mu'ayyana. Inna Allah ta'ala akhbara Musa bima sana'a qawmuhu fil 'ijl." Advance na una pa lang nalaman na ni Musa na sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero wala siyang reaksyon. No, wala siyang masyadong reaksyon. Nung nakita niya sa pamamagitan ng kanyang mga mata, doon siya nagkaroon ng reaksyon. So ibig sabihin, sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laysa al-khabaru kal-mu'ayyana." Iba yung feeling mo. Sinabi dito, kapag kinukwento lang sa'yo at yung nakita mo na personal. Diba, may pinatay doon na sa kabilang kanto. Pero yung feeling mo parang normal lang. May pinatay doon. Pero pag nakita mo yung actual na pagpatay, magkaiba sila ng feeling. Diba? So dito, nung nakita ni Musa alayhi salam, na iba yung feeling niya, yung gadban, yung galit na galit, yun yung naramdaman niya. Sa sobrang galit niya, nabitawan niya ang kanyang daladalang mga revelasyon na ituturo sana sa kanila, no? Kung paano yung tamang pamuhay, way of life, yung mga batas, yung paano makitungo, katulad ng Quran na binabasa natin ngayon. Sinabi ni Musa alayhi salatu wasalam, "Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum." Ang nasabi ni Musa alayhi salatu wasalam, "Bi'sa ma khalaftumuni." Napakasama yung ginawa ninyo na pagsuway sa akin. Bi'sa ma khalaftumuni. Itong ginawa ninyo, ito yung sukdulan na kasamaan. Kung sinuntok nyo ako, nagnakaw, ito yung pinaka-highest level ng mga kasalanan at shirk. Alam natin yan, yung pagsamba sa ibang Diyos. Bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum. Sinabi ni Musa alayhi salatu wasalam, gusto niyo bang, ano bang gusto niyo? Minadali niyo ba yung galit ng inyong Panginoon? Kumbaga, yung galit ng inyong Panginoon, yung parusa ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, gusto niyo bang madali na dumating na? A'ajiltum amra rabbikum. Sinabi pa dito sa surah Aqaha, "Alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasan." Hindi ba sinabi ko sa inyo na
ako ay naipagkasundo sa inyo na meron akong mga balitang ibibigay sa inyo. Yun yung mga revelasyon. Ituturo sa kanila kung tamang mamumuhay. Afadala alaykum al-ahd. Yung 40 days ba ay masyado na bang matagal sa inyo upang ganito na ang mangyari sa inyo? Afadala alaykum al-ahd am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum. O talagang gusto nyo lang na hamunin ang galit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlaftum maw'idi, kaya ninyong nagawa ang ganitong sukdulan na kasamaan. Yun yung mga katagalan na sabi ni Musa alayhi salatu wassalam. Ta'alimu bani Israel ibadatihim al-ijl. Ano ang sinabi ng mga bani Israel? Ang kanilang rason. Sabab, reason lang, kailan nagawa ito. So magrarason sila, raddu bani Israel. Yung galit ni Musa alayhi salatu wassalam, sinasabi na gusto nyo talagang bumaba ang galit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nila, ma akhlafna maw'idaka bimalikina. Ya Musa, hindi namin sinuway ang iyong utos o di kaya yung kasunduan namin, hindi namin sinuway sa pamamagitan ng aming kagustuhan. Bimalikina, ibig sabihin on purpose. Hindi namin ito ginawa na galing sa aming mga sarili. Wala rin, bimalkina. Walakinna humilna awzara min zinatil qawm faqadafnaha fakadhalika al-qasabi. Dito pumasok si As-Samiri, isang kabilang sa Bani Israel na siya yung founder, siya yung nag-udyok sa kanila na gumawa ng shirk. Sinabi nila, walakinna humilna awzara. Tunay na naging pabigat sa amin ng kasalanan. Awzara min zinatil qawmi, itong mga kinuha namin, na nabanggit natin muna, nung umalis sila sa Egypt, kumuha sila sa mga ginto at bilang doon sa Egypt. Dila na nila. Wala rin. So isa yung sa pamutos ni Musa alayhi salam, kunin niyo kung ano yung kaya niyong kunin dito sa Egypt. So dinala nila yung mga ginto dahil sa paniniwala na ito ang kabayaran sa kanilang pagtatrabaho na buong taon. How many years? So nagtatrabaho sila sa Egypt, pinaalit sila sa Egypt na wala silang trabaho. Wala silang sahod. Alipin sila doon. Ngayon, maghihiji na tayo, alis tayo dito, kukunin nito yung mga karapatan ninyo. So yung naipon nilang mga ginto, ang sinabi ni Samiri sa kanila, na itong mga kinuha niyo, ginakon niyo yan. Dinakon yung mga itong mga ginto na kinuha nyo. Awza, napakalaking kasalanan nito. Ang pagnanakaw, min zinatil law, faqadafnaha fakadhalika al-kasami. So yun ang ginawa namin. Itinapon namin itong mga ginto na to at ito yung iingo sa amin ni Samiri upang malinis namin ang aming mga sarili sa mga kasalanan ng pagnanakaw. Ako natin. Yun ang kanilang reason. Pakinggan natin. Walakinna humilna awzara min zinatil qawm fakadhalika al-Samiri. Ngayon si Samiri, As-Samiri yadkur li Musa qissatahu fi sir'ati al-Ibil. Ngayon si Samiri naman ginukundo na kay Musa alayhi salatu wassalam kung saan nagsimula yung paglikha niya ng kalabaw na inanyuan na kung saan ito yung sinampan ng mga Bani Israel. Si Musa alayhi salatu wassalam ay tinanong niya si Samiri, "Kama khatbuka ya Samiri? Ano yung ginawa mo ya Samiri? Ano yung pumasok sa isip mo na ginawa mo to? No? Ikaw ay niligaw mo ang sarili mo at ginamay mo pa ang mga Bani-Israel. Kama khatbuka ya Samiri." Dito sa ayat na to, sa Surah Taha, ang ginawa ni Samiri, ijlan jasad, isang kalabaw na kung saan yung kalabaw na maliit. Yung pag nanganak yung kalabaw, yung maliit na kalabaw, yun yung style ng kalabaw na ginawa niya. Jasad al lahu khuwar. At itong kalabaw na to, lahu khuwar. Meron siyang may tulog na kalabaw na parang totoong kalabaw.
lahu khuwar. Sinabi ni Samiri, hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Nung natapos na to, itong kalabaw na to, sinabi niya sa mga Bani Israel, hada ilahukum, ito ang inyong Panginoon, wa ilahu Musa, at Panginoon ni Musa. Pumunta si Musa doon sa Jabal Sina upang kausapin ng Panginoon. Ito yung Panginoon niya. Hada ilahukum, ito yung Panginoon, wa ilahu Musa fanasi. Nakalimutan lang ni Musa, nandito pala yung Panginoon na sinasamba ni Musa alayhi. Yun ang sinabi ni Samiri. Ngayon, sinabi ni Musa, kamakap ko kaya Samiri. Ano yung ginawa mo ya Samiri? Bakit mo ito ginawa? Sinabi ni Samiri, si Samiri, isang Bani Israel. Tanda natin, ang dalil na siya ay Bani Israel, ay kasama siya dun sa grupo. Lahat ng sumama kay Musa alayhi salam pag-alis mula sa Egypt, lahat ng Bani Israel. Walang nahalo sa kanila. So, ang pagiging kasama, pagiging kasabi ni Samiri doon sa Bani Israel, isa siyang Bani Israel. Siya ay naligaw na lang just, ibig sabihin si Samiri, meron siyang talento sa paggawa ng mga ibulto. Yun ang trabaho nila sa Egypt. So yung talento niya, yun ang ginawa ni Shaitan gamitin upang gawing instrumento sa paggawa ng mga ibulto. Para iligaw ang mga Bani Israel. Sinabi ni Samiri, basurtu bima lam yabsuru bihi, faqabadtu qabdatan min athar ar-rasul, fanabadtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi. Allah. Sinabi ni Samiri, nakita ko yung mga bagay na hindi nila nakikita. Yung mga bagay na realization na nare-realize ko na hindi nila nare-realize. Yung mga understanding ko patungkol sa Diyos, naiintindihan ko, pero sila hindi nila naiintindihan. Yung mga nakikita ko, sabi, may nakikita kong hindi nila nakikita. Ayun, yun yung tamang ano. Basog to bimanan yung sunubi. May mga nakikita akong hindi nila nakikita. Bisa minsan lang matalino kung gano'n. Faqabadtuha qabdatan min athar rasul. Kinuha niya, ang ginawa ni Samiri, yung mga dinaanan ni Jibril alayhi salatu wasalam, yung mga athar, yung mga yakas, mga bakas ni Jibril alayhi salatu wasalam, nakita ni Samiri. At yung mga bakas na yun, pinag-ipon-ipon niya, yun yung, at hinalo niya doon sa mga pinto. Pagkatapos ang ipunin, pinagano na yun yung ginawa ng instrumento upang gawing kalabaw na inaniwan. So, ibig sabihin, kumukuha siya ng baraka. So, manakakita siya ng isang anghel, at yung mga bakas ng mga anghel, yun yung pinakukuha ni Samiri, tapos ginagawa niya Diyos. Ginawa niya, yes, yun ang ginawa ng instrumento. Fabasag ito ba? الشيطان يستغل مهارة السامري في صناعة التماثيل. الشيطان kinuha yung pagkakataon upang yung talento ni Samiri, yun yung kinuha yung pagkakataon upang gamitin ito sa gamitin sa Bani Israel upang iligaw at gumawa ng mga Diyos-Diyosan. وخلاصة صناعة الرجل أنه كان يمشي أثناء ذهاب موسى عليه السلام إلى جبل الطور فرأى الرسول جبريل عليه السلام. Si Samiri, nakita niya si Jibril alayhi salam, ang isang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang yarahu ahadun ghayruhu min Bani Israel. At walang nakakita kay Jibril maliban ng kay Samiri. Yun ang sinasabi niya, meron siyang nakikita hindi nakita ng mga Bani Israel. فألقي في روعه وهاجس وخاف أن يأخذ قبضة من تراب من أثر قدر جبريل. So yun ang pumasok sa kanyang isipan, kinuha na yung mga bakas na Anghel Gabriel, فأخذها لأنه سيكون لها شأن فيما بعد. So kinuha na ito, iipon niya, at yun ang iniisip niya. Yun yung, ang iniisip niya doon, magkukuha siya dito ng baraka. Ano yung baraka? Kung saan yung sila ng baraka sa Tagalog? Blessings. Kukuha sa itong blessings. قالوا ما أخلق السامري يخلط القبض من زينة المسمورة. So itong mga bakas ni Jibril alayhi salatu wasalam, inahalo ni Samiri doon sa mga ginto na pinunaw, na pinuhan niya doon sa mga
Bani Israel na dala-dala ng mga ginto upang maging malinis sila sa kanilang kasalanan. Upang linisin ang kanilang kasalanan doon sa kanilang pagnanakaw. وَيَصْنَعُ مِنْهَا عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ at doon niya ginawa ang kanyang plano na gumawa ng isang ginaniwang kalabaw. Sinabi dito sa Surah Al-A'raf, وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ. Sinabi dito sa Quran, hindi ba nakikita o na-realize o nararamdaman o naiintindihan ng mga Bani Israel itong ginawa ni Samiri, la yukallimuhum, hindi nagsasalita. Wala yahdihim sabila, at hindi man lang siya nakapagbibigay ng kahit anong advice, ano yung gagawin, ano yung mga turo. Ittakhaduhu wa kanu zalimin. Ganun pa man, ittakhadu. Ginawa nilang Diyos, wa kanu zalimin, at ito yung pinaka-zalim, pinaka-malaking paninilang shirk. Pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sinabi ni Musa a.s. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum. Musa yalumu wa ya'lamu Harun li'annahu lam yalhaq bihi. Ngayon, si Musa a.s. itong ginawa ng mga Bani Israel na pagsamba sa kalabaw na inanyuan, ang napagpunto nila ng galit ay ang kanyang kapatid na si Harun. Ibig sabihin, anong ginagawa ni Harun? Siya ang tinalagang leader. Siya ang, pagkatapos ni Musa, siya ay yung propeta. Isa siyang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero alam ni Musa a.s. na hindi nanahimik siya. Imposible. Nakita ni Harun ang isang napakalaking kasalanan, hindi man lang siya nagsalita. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. Anong ginawa ni Musa a.s.? Hinawakan niya ang balbas at buhok ni Harun, ang kanyang kapatid. Sa sobrang galit niya, ang kanyang nakita ay si Harun. Hinawakan niya dito sa balbas at sa ulo. Ang kanyang inanong niya. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. Hinihila niya si Harun sa balbas at saka sa ano nangyari? Di ba? Iniwan ko sa iyo mga Bani Israel. Ano nangyari sa kanila? Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ya Harun, ma mana'aka idha ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa'asayta amri. O Harun, sino bang tumigil sa'yo? Ano bang tumigil sa'yo? Nakita mong naliligaw na ng landas ang mga Bani Israel, wala kang malang ginawa. Alla tattabi'ani, hindi ka ba sumunod sa akin? Afa'asayta amri, o sinuway mo ang aking utos sa'yo, ya Harun. Alam niyo Musa a.s. si Harun ay ginawa niya, pero meron siyang expect na gagawin. Ano yun? Ano yun? Ano yung hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Tatlong manhaj ang paraan ng pagbabawal ng kasamaan. Ano yung muna, pag may nakita kong masamang ginagawa o karumal-dumal ng mga masamang gawain, ito ay ipagbabawal mo sa pamamagitan ng kamay. Kamay na bakal. Kaya wala kang kakayahan sa pananalita. Pag hindi mo kaya sa pananalita, ipakita mo na hindi mo gusto yung ginagawa nila sa pamamagitan ng nila. Pagkakan sa iyong puso. Makita mo sa kanila na hindi ka natutuwa. So, ang in-expect mo sa a.s. yung unang option na, ya Harun, ang gagawin mo, sisirain mo yung mga tribulto. Yun ang in-expect mong gagawin mo.
Si Harun, alam ni Musa alayhi salam na siya ay nag-ingkar, siya ay nagbawal sa kanilang mga ginagawa. Hindi siya nanahimik, si Harun hindi siya nanahimik. So makikita natin dito sa ayah, ang sinabi ni Harun alayhi salam, Ibna ummi, ya ibna umma, innal qawma yastad'afuni wa kadu yaqtulunani. Sabi natin, hawak-hawak ni Musa ang balbas ni Harun at ang kanyang ulo. Hinihila, anong ginagawa mo niya? Anong nangyari? Di ba? Ngayon, ya umma. Masakit yun di ba? So, ang nasabi ni Harun, para pakalimahin si Musa alayhi salam, galit na galit Isipin mo na nabitawan niya yung mga revelasyon na sobrang galit niya. So, nahawakan niya ang kanyang kapatid. Hindi na makilala si Harun. Harun, ginawa mo. Ngayon, si Harun, yasta'atif. Kumbaga, kinukuha niya yung simpatya, yung emotion. Pinapababa ni Harun ang emotion ni Musa alayhi salam. Anong ginawa niya? Sinabi ni Harun, ya ibna umma, o anak ng aking ina, ibna umma. Kumbaga, Musa magkapatid, tayo anak ka ng aking ina. Ya ibna umma. Di ba? Yun Ang binanggit niya, anak ng aking ina. Di mo ba nakalimutan mo ba, isa ng aking ina? Kapatid mo ako si Harun. Musa. Ya ibna umma, innal qawma yastad'afuni. Ang mga Bani Israel, yastad'afuni, masyado nila akong binaliit. Hindi nila ako binigyan ng respeto. Ibig sabihin, si Harun alayhi salatu salam, nagdawa siya doon sa mga Bani Israel. Pero ang ginawa nila, binaliit nila si Harun. Hindi nila pinakot si Harun. Mas marami yung, ibig sabihin, mas marami yung, nakakarami yung sumamba sa Diyos-Diyosan. At yung mga hindi sumamba, mas maliit na bilang. Wala natin? Yastad'afuni. Inaliit nila ako, wa kanu yaqtulunani, muntik na nila akong mapatay sa aking pagsuway sa kanilang mga ginagawa. Wa kanu yaqtulunani. O di na lang ay mapatay nila. Ito yung mga... Ngayon, i-compare natin sa nangyayari ngayon, sa mga da'i ngayon. Ano bang ginagawa ngayon sa mga da'i? Pag may sinasabi kang masama ito, dito pwede, yan siya. Hindi yan totoo, walang kaalaman yan. Masyado nilang minamaliit yung mga gaya ngayon. Pag may sinabi kang bawal, ano yung ginagawa nila? Pag ayaw nila sa'yo, meron kang X doon sa, ito yung isa sa sakit din natin sa social media. Pag ayaw nila doon sa wala man, nagsasalita, nilalagyan ng X. Istad'afuni. Masyado nilang minamaliit ang mga tao may kaalaman. Katulad ng ginawa ni Bani Israel kay Harun, istad'afuni. Fala tusmit bil a'da, wala taj'alni ma'al qawmi zalimin. O aking kapatid, huwag mong hayaan na magsaya o matuwa ang ating mga kalaban, ang mga gumagawa ng shirk dahil sa ginagawa mo ngayon na sinasaktan mo. Ito yung gusto nilang mangyari, di ba? Ang gusto nilang mangyari, magkagulo ang mga subo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong ipakita na ano lang tayo. Wala ito, huwag mong hayaan na magtawanan ang mga kalaban dahil sa ginagawa mo sa akin. Wala taj'alni ma'al qawmi zalimin, at huwag mo ibilang sa mga taong gumagawa ng mga shirk, kasalanan. La ta'khudh bi lihyati, ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israila wa lam tarqub qawli. Ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati. O aking kapatid, la ta'khudh bi lihyati. Huwag mong hawakan ang aking balbas at ang aking ulo, ang aking buhok. Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israila wa lam tarqub qawli. Ngayon, si Musa alayhi salatu salam, ang ini-expect ni Musa alayhi salatu salam, kung hindi mo sila kinayan, labanan, maaari kang magpunta sa akin at sabihin mo kung ano yung nangyari. Ngayon, ang reason ni Harun alayhi salatu salam, inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil. Ako ay natatakot at nangangamba. Pwede kong gawin yun. Sabi niya, pwede kong gawin
na ihiwalay ko yung mga mananampalataya at doon sa mga hindi mananampalataya at pumunta kami sa iyo. Pero, ang kinatatakot ko sa amin ni Harun alayhi salatu wassalam, an takuna farraqta bayna bani Israel. Sabihin mo naman sa akin, bakit mo pinaghiwalay? Nagkaroon ka ng, gumawa ka ng fitna, pinaghiwalay mo yung mga bani Israel. Di ba? Yun yung istihad ni Harun alayhi salatu wassalam. Baga magkaroon ng dalawang grupo, at yung grupo na yun ay mag-away-away. So, anong ginawa mo Harun? Diba? Baka yun yung naisip ni Harun alayhi salatu wassalam. Baka magkaroon ng dalawang firqa, dalawang grupo, at sila yung maglaban-laban. So, ayaw ko yung mangyari, sabi ni Harun alayhi salatu wassalam. So, yun ay ijtihad na ano yung sabihin ijtihad? Yung opinion ni Harun alayhi salatu wassalam. Pag-iisip na kumbaga ang inuna niya yung maslahat na yung interest na nakakarami. So ayaw niyang magkagulo, magkaroon na lang firqa. So mas pinili niya na hindi na lang sabihin kay Musa alayhi salatu hanggang siya dumating si Musa alayhi salatu wassalam. Mas pag dumating si Musa, siya na yung magsasabi o sisira doon sa mga ribulto na ginawa ni Samiri. So, pinili ni Musa pinili ni Harun na manatili doon sa lugar at hintay na lang si Musa alayhi kaysa paghiwalay niya yung dalawang grupo. Mga mananampalataya at hindi mga mananampalataya. So yun, yung ginawa ni Harun alayhi salam, hindi masasabi na mali ito at ito yung tama. Lahat yung tama, pero mas mainam na pinili niya yung akida. Pinili niya pangalagaan ang pananampalataya kaysa karapatan na nakakarami. So, pinakauna, ang sinabi nito, ijtihad Harun khilafun awla. Yung opinion ni Harun alayhi salam, kumbaga ito yung mainam at ito yung pinakamainam. So, ang binili ni Harun alayhi salam yung mainam. Hindi niya napili yung pinaka-paswerte. Pero lahat tama yun. Ang gusto ni Musa alayhi salam ay pangalagaan yung pananampalataya. No? So yun ang i-expect ni Musa alayhi salatu wassalam. Musa yu'aqibu as-Samiri bil-tabdi wal-'azl. Si Musa alayhi salatu wassalam ay pinarusahan niya si Samiri bil-tabdi wal-'azl. Pagtataboy. Anong ginawa niya kay Samiri? قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. سورة طه. Sinabi ni Musa alayhi salatu wasalam, o ikaw Samiri, idhab. Ngayon ay haram ka na dito sa lugar na to. Idhab. Umalis ka na dito, hindi na kailangan. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٍ. Ang parusang ipagkakalob sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٍ. Ano ibig sabihin ng أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٍ? Walang makakausap sa kanya at wala siyang makakausap. Ibig sabihin, mamumuhay siya sa mundo na wala siyang nakakausap na kahit ano. Kahit hayop, kahit tao. Yun yung parusang ibinigay kay Samiri. Mahirap yun. At namatay si Samiri, lumisan si Samiri sa mundo, na yun ang kanyang, yun yung way of life niya. Lamisas. Wala siyang nakakausap at walang kumakausap sa kanya. So tuwing may kakausapin siya tao, tinatabi nila si Samiri. Nagkaroon sila ng hate o hindi nila pinapansin si Samiri. So sa tingin mo, ano magiging klase na pamumuhay na gano'n? Labas siya, no? Parang may sila. Magiging maliit sa iyong mundo, no? Kaya ba natin yung pamumuhay na gano'n pamamaraan? Bigla. Wala kang nakakausap at walang kumakausap sa iyo. Sa loob ng bahay, pag walang nakakausap, mga Nakakabaliw eh. nakakabaliw.
Di ba? Introvert bigla. Hindi ko masasabi. Hindi yung kaya, hindi wala makakaya doon. Ha? Hindi lang sa bahay, hindi lang sa pamilya ni Samiri, sa lahat ng mga tao. So ngayon, pinalayas sa Musa alayhi salam at lahat ng nadadagnan ni Samiri ng mga tao, walang kumakausap sa kanya. At walang nakakausap si Samiri. Wala siyang kakayahan na kausapin yung mga tao. At yun ang nagiging pausa ni Samiri. At isa sa pinakamatinding pausa ni Samiri, yung pausa sa kabilang buhay. Ngayon, sinabi ni Musa alayhi salam, wa in lalaga maw'idan lan tukhlaqa. Tunay na ikaw, Samiri, na mayroong pausang naging beses sa kabilang buhay na hindi kailanman mababago. Yun ang pausan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wanzur ila ilahika alladhi dhalta 'alayhi 'aqiba. Ngayon, Samiri, ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo sa Bani Israel. Yung sinabi mo sa Bani Israel, ito yung Panginoon ni Musa at Panginoon ninyo na nakalimutan ni Musa. Ngayon, ya Samiri, undur ila ilahika. Ngayon, ibabalik ko sa iyo. Tignan mo yung ginawa mong Panginoon. Dhalta 'alayhi 'aqiba, na kung saan itinuon mo ang taimtim mong panalangin dito sa Diyos na ginawa mo. Laluharikan na, ipapakita ko sa iyo kung paano ko susunugin. Sila mo? So, si Musa alayhi salam, yung kanyang dawa, physical, billion. Diba? Sa pamagitan ng kanyang, mayroon siyang kudra, mayroon siyang lakas o power na hindi nagawa ni Harun ng time niya. Ngayon, laluharikan na, ipapakita ko sa iyo sa amin kung paano ko susunugin. Tumalanasipan na at paano ko paghihiwa-hiwalayin itong mga ginawa mong ribulto at itatapon ko doon sa dagat. Makikita mo. Ngayon, magbasdan mo yung Diyos-Diyosan, yung sinasamba mo. Kung saan ka humihiling ng baraka, blessings, humihiling ng kung ano-ano. Di ba? So, ipapakita ko sa iyo. Kada ilahu kaya saan. Musa yahriqul ijl wa yansifuhu fil yam. So tinapon ni Musa alayhi salatu wassalam itong mga sinunod niyang mga Diyos-Diyosan na ginawa ni Samiri, la'natullah alayhi. Sinabi ko sa surah Al-A'raf, innal ladhina ittakhadhu al-'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya. Tunay na sino man, sinabi na dito sa mga Bani Israel, sino man sa inyo na mga Bani Israel na ginawa niyang Diyos-Diyosan ang kalabaw na ginawa ni Samiri, yung ribulto na ginawa ni Samiri, sayanaluhum ghadabun min rabbihim. Tunay na makukuha niya yung gantimpala na gusto niyang kunin. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim. Makukuha niya yung galit ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Wadillatun fil hayati dunya, at isang mababang klaseng pamumuhay sa mundo ito. Wa kadhalika najzi al-muftarin. Walladhina 'amilu as-sayyi'ati thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. At sino man ang gumawa ng mga masasamang gawain, tumatago at sila ay nagbaliktod kay Allah wa amanu at naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad sa lahat ng mga makasalanan. Sa lahat ng ginawa natin kasalanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala nanatili siya ghafurur rahim. Tunay na mapagpatawad. Ngayon, ang mga Bani Israel, walamma sakata anhu sa al-ghadab, akhadha al-alwah wa fi nuskhatiha. Nung nawala yung ghadab, medyo bumaba yung galit ni Musa alayhi salam, sakata an Musa al-ghadab, akhadha al-alwah. Kinuha niya yung mga revelasyon, yung nabitawan niya, mga talata na mga turo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi nuskhatiha, at yung mga nakasulat doon, hudan wa rahmatan. Ito ay guide. Ito ay gabay. Hudan wa rahmat. At habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lilladhina hum bi rabbihim yarhabun. Doon sa mga taong may takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yun sana yung ano niya. Yung dala doon sa lugar kung saan sila nag-usap ng kanyang Panginoon. Yung dala-dala ng alwa
yun yung ituturo niya doon sa mga Bani Israel. Pero yung ibang nakita ni Musa alayhi salam, ang ituturo ni Musa alayhi salam yung paano yung mga batas, paano makitungo sa kapwa. Kasi expected niya, kalas, sila ay mga mananampalataya, sila ay mga Muslim lang. So ngayon, ituturo lang sa kanila kung paano magdasal, paano ano yung mga bawal, ano yung dapat gawin, yun lang ay ituturo ni Musa alayhi salam. Yun yung akala niya. Pero pagdating niya, yung inakala niyang Muslim lang, nagsyada na, paano lang, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So yung hindi magagalit. No? Halimbawa, dito sa atin ngayon, after ng pag-aaral natin sa bayan, halimbawa, nasa Mahama. Pagdating yung sa Musa, nakita na itong mga nandito sumasamba sa mga ributo. Ano yung mga ramdaman ng sa Musa? After so many years na ako ay nagtyaga, nagbasan ng mga utog na ituturo sa inyo, ito yung magiging resulta. Testing ka. Siguro gagawin niyo sa start. Tayo mo si Isa. Isang ginawa mo. Sinapuso ko. Sinapuso Sinapuso ko na lang. Text ko na yan. Nakita niyo kung paano yung naging sitwasyon ni Musa aling sitwasyon dito sa kanyang mga estudyante, mga Bani Israel. Ano yung kinakaharap ni Musa aling sitwasyon, kakaiba ang kanilang mindset. Iba. Kahit na nakita nila yung mga kabutihan na ginawa ni Musa, yung mga miracle na ginawa ni Musa alayhi salam, pero yung pumapasok pa rin sa kanilang isip o yung paghahanap ng mga yung nakasanayan nilang mga pagsamba sa Diyos-Diyos. Yung mga nakasanayan yung dating religion niya, parang doon ako sa unang religion ko, mas masaya doon na. Parang yun pa rin ang hinahanap. Wala na yun. Nadamuhum wa talabuhum bit-tawbah. Ngayon, walang masukita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sila ay nagkaroon ng pagsisisi, nakaramdam ng pagsisisi wa ra'aw annahum qad dhallu. Nakita nila, na-realize nila sila ay nalikuran ng landas. Qalu la in lam yarhamna rabbuna. Sinabi nila kung hindi kami patawarin o kahabagan ng aming Panginoon, ويغفر لنا at hindi kami patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalakunan na minal khasirin. Kami ay mabibilang na sa mga taong nalugi dito sa mundo. Ibig sabihin, sila ay nagkisisi at gusto nilang magtawba, magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ano yung paraan ng pagtatawba nila? Ito yung masakit. Sa panahon, during the time of Musa alayhi salam, itong mga taong na sumumbas ng mga Diyos-Diyosan, gusto nilang magbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung paraan ng pagtatawba nila? So dito yung masakit yung paraan na binigay sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng paraan ng pagtatawba. Di ba tulad natin? Iba yung sa atin. Pero yung sa kanila, mas malupit. Ano sinabi dito? Patubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga kasalanan, ay hindi na magtawba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan na lahat ng sumamba doon sa kalabaw na inanyuan na ginawa ni Samiri, sila ay papatay. Wala ba? Sino mapatay? Yung mga taong hindi sumamba. Ibig sabihin, yung mga more shirk, na yun yung majority, sila ay paparusahan ng kapatayan at ang paparusa sa kanila itong mga muksinin, yung mga taong hindi sumumpa. Anong pasakit dito? Faqtulu anfusakum. Bakit sinabi dito, faqtulu anfusakum? Patayin ninyo ang inyong, kung bibigyan natin ng Arabic, patayin ninyo ang inyong mga sarili. Bakit? Kasi during that time, papatayin sila yung mga grupong sumamba sa Diyos-Diyosan at itong grupo na hindi sumamba, maaaring itong isa na hindi sumamba, papatayin niya yung kapatid niya. Kasi meron siyang relative doon. Di ba? So parang masakit din sa kanya na patayin ang kanyang
At dugo, kasi siyempre, faktulu anfusakum, parang papatayin mo yung sarili. Nakuha natin? Faktulu anfusakum, ifaktulu ikhwanakum. Sinabi ng mga, faktulu anfusakum, dhalikum khairun lakum inda ba'alikum fataba alaykum. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, dhalikum khairun lakum. Ito lang ang mas mainam sa inyo naman yan. Dhalikum khairun lakum inda ba'alikum, sa inyong mga nagawang kasalanan. Fataba alaykum, at kapag ginawa nito, kayo ay patatawarin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang gagawin? Utos ng Diyos. Kung tunay kang magtatawba, pipiliin mo yung paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano gawin mo? Kung tunay kang magtatawba, kailangan mo magsakripisyo. Pagtulong po sa hindi yung masakripisyo. Yung paraan na yung utos sa kanila. Walam yarid shay'un anha fi hadith Rasulullah. أما الإسرائيلية فإنها تتحدث عنها كثيرا ولكننا لا نذهب إليه. So ano yung paraan ng pagpatay sa kanila? Hindi na ito pinalawak ng Quran. Ang sinabi lang sa Quran, yung paraan ng pagtatawba nila ay itong mga mananampalataya, hatulan nila yung mga hindi mananampalataya ng kapatan. At hindi na pinalawak ng Quran. Pero ang mga Israeliya, yung mga ibang mga kasulatan, meron ditong mga detalyadong sinabi nila na hindi na natin yung papasukan dahil yun ay mga Quran. Hindi na natin alam kung anong tunay doon at kung ano yung tama. Kasi ang manhaj natin dito, kung ano lang nabanggit sa Quran, yun lang ating babanggitin. At kung hindi malinaw, hanap natin yung hadith ng Rasulullah. At kung hindi naman, ito ay mananatiling mubham sa Quran. Ano yung mubham? Mananatiling anong Arabic na dalawang mubham? Nakatago. Mananatiling, merong Talinghaga. Misteryo para Islam. Misteryo. Misteryo. mananatiling mystery. Tagalog eh. Diba? Misteryo. Misteryo. Mananatiling misteryo. Okay? Ano lang nabanggit sa Quran? Pero yun, di ba? Hindi natin daragdagan at hindi natin babawasan. Yung mga narinig natin mga ipag-iwala na galing sa mga naunang libro, hindi natin sasabihin na mali at hindi natin sasabihin na tama. Sapagkat hindi na natin ma-justify kung ano yung tama doon at kung ano yung mali. Sapagkat yun ay binawasan, dinagdagan. Ako natin. So ang manhaj ng Ahlus-Sunnah, la nusaddiqu wa la nukadzib. Hindi natin paniniwalaan at hindi naman natin pasisinungalingan. Kasi kung pasisinungalingan natin lahat, paano yung mga tunay doon na galing sa Diyos? Lahat yan, salita ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ako natin. So yun yung paraan ng pagtatawba ng mga Bani Israel. Ano tayo ba? وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inshallah. Jazakallah khair, Ustad. Bro, bigay ka ng ano sa iyo. Q&A tayo.